Maayos at mabilis na naging overseas absentee voting ng ating mga kababayan sa Dubai. Pero sa iba pang bansa gaya ng Hong Kong, nagkaaberya ang mga bumoto. Narito ang report. Aberya agad ang sumalubong sa unang araw pa lang ng overseas absentee voting sa Hong Kong kahapon. Hinain na isang OFW, hindi agad pumasok ang kanyang balota sa voting machine. Pang-7 beses bago siya fully pumasok doon sa Smartmatic machine. Gate naman ng konsulado ng Pilipinas doon, minomonitor na nila ang mga naging problema sa botohan. Yung mga sinasabing mga glitches is even less than 10 o 5 to 10. Pero na-address na ho yan. Nagkabire rin ang pagboto ng excited pa namang sanang OFW na si Heidi Fernandez. Matapos kasing ilagay sa voting machine ng kanyang balota, disqualified o hindi binilang ang kanyang boto dahil sobra raw ang kanyang binoto. May lagnat pa ako may ubo, pero pumunta lang talaga ako to para magboto. Kaya nga grabe yung sobrang sakit ng sakit ng dibdib ko na gano'n na lumabas. Sama-sama ng sama nung pakiramdam ko na gano'n. Bakit naging overvote? Sa kabila niyan, wala naman naging aberya sa pagboto ng iba pang OFW. Sa Jeddah, Saudi Arabia naman, may mga hindi nakaboto dahil wala raw sa listahan ang kanilang mga pangalan. Ang isa namang ito, ilang oras daw ang inabot bago nakita ang pangalan at nakaboto. May nagreklamo ring naputol ang resibo habang piniprint ito. Ayon sa konsulado ng Pilipinas doon, ibibigay nila sa COMELEC ang pangalan ng mga hindi nakaboto. Isang OFW din sa Qatar ang hindi nakaboto dahil wala ang kanyang pangalan sa listahan. May ilang botante namang sinita dahil nahuling kinukunan ng picture ang kanilang balota. Maayos at mabilis naman ang botohan sa konsulado ng Pilipinas sa Dubai. Sinamantala ng karamihan sa mga OFW na walang pasok at maagang bumoto. Marami rin ang bumoto sa Rome, kabilang na ang mga walk-in registered voters. Bago ang botohan sa iba't ibang bansa, dumaan muna sa final testing at sealing ang mga vote counting machine. Sa Amerika, wala naging aberya ang ginawang pagsusuri sa makina. May 83 foreign posts o mga embahada at konsulada kung saan magkakaroon ng botohan. Pero hindi kabilang sa eleksyon ang Damascus sa Syria, Tripoli sa Libya at Baghdad sa Iraq dahil sa mga kaguluhan doon. Tatagal ang overseas absentee voting hanggang May 13 na araw naman ng botohan dito sa Pilipinas. Para mapadali ang pagboto, paalala ng COMELEC, dumating ng maaga sa polling precinct na handa na ang inyong valid ID at listahan ng mga ibobotong kandidato.